In this video ay ipapakita ko sa inyo ano nga ba naging experience ko sa ride na ito. Dahil ito ang Love Bus ang magbabalik sa Pilipinas. At aalamin natin kung ano nga ba ang meron dito sa Luzon area. At i-experience natin ito. Tara, samahan nyo kami dito lamang sa Mr. A. What's up? Tayo ngayon sa Valenzuela Genji Complex dahil ito ang nakikita ninyo. Love Bus ang isa sa mga nagbabalik sa Pilipinas. Pero dito sa Luzon ay ito ang kanilang upgrade version. Naka-minibus sila. By the way, this is the Comet Bus at naka-automatic transmission. Meron din itong handle para sa mga tatayo at emergency valve. Bukod para yan, meron dito sa loob nito ay makikita mo na meron dito tatlo dito sa gilid at meron din itong charging ports at seatbelt sa gilid. At ito ang top scanner para sa mga sasakay. Alam niyo ba ang charging port nila ay may tatlo dito? Sa bawat upuan meron type A and type C charger. Pero para mas pakita at malaman natin, ito ang kanilang scanner. Kapag sa mga sasakay, ito ang makikita nila. Pero anyways, para ma-experience natin ito, sumakay tayo nito noong September 27. Tara, samahan nyo kami and let's go! Umalis tayo sa Valenzuela Gateway. Wala ng 6:32. 6:33. Tayo ay papunta sa pinakadulo sa VIPX, ang kanilang magiging destination para sa ating ito. By the way, para ma-experience ko at makibahagi ko sa inyo ang Love Bus kung ano nga ba, paano nga ba ito gawin, samahan niyo kami dito. Pero anyways, tatanong na ang ating driver kung saan tayo bababa. Kaya po kayo. As you can see, ay nakapapansin at narinig nyo na humingi ang nasa road dahil ito ay isang electric bus. Ibig sabihin, napagana ito gamit ng kuryente at sinacharge ito para ito ay mabuhay. Tumatagal din ito ng almost 24 hours. Pero anyways, sa ating nakikita ito ay friendly na at eco environment zone pa para sa mga gustong sumakay ng walang gas. At syempre, hindi mawala ang experience ito. By the way, this minibus ay sobrang lamig nito na kahit saan pagka mo talaga naramig air condition na parang sumakay ka lang sa isang provincial bus. By the way, ang minibus ay available din dito sa Visayas, sa Cebu at sa Mindanao, sa Davao. Para sa mga nandito sa Luzon, bibigyan ko kayo ng guide kung paano tayo makadownload at makasakay dito sa Love Bus. Una, punta kayo sa Play Store or sa Apple Store at antayin nyo mag-loading. Pagkatapos, pag na-loading na, ay i-search nyo ang Love Bus app. Ito ang makikita nyo kapag nag-search kayo ng Love Bus app. Ginawa ko ito sa Oppo A3s ko dahil mas naayos itong gumagana. And once na mahanap na yung Love Bus, dito nyo makikita ang Love Bus by Get Philippines. Then install. Pagka-download ng Love Bus, antayin lang ito mag-download. And once na mag-download, ay antayin lamang itong mag-install. Once na matapos na itong ma-install, ay pwede nyo nang i-open. Kung kayo ay first timer pala, ay ito makikita ang mga notification ito para i-allow permission ito. Tulad nitong phone calls. Para sa mga magre-register to ride, pipindutin nyo lang ang register to ride. Para sa mga first time at wala pang Love Bus account nila. Dito sa Love Bus account nila sa registration, merong username, password, and confirm password. Pwede nyo rin makita ng Gmail, Google, or Facebook. Sa mga meron ng may account katulad ko, ay diretso na kayo sa login. Email address and the password lamang. Pero since ako ay may
Google account ako na ginamit, ay gagamitin ko ang aking Google account. Antayin lang natin. And kapag tapos na mag-loading, ay ito ang makikita dito. You're signing back into the GetPass. And yes, one moment lang and ready na tayong makita ang mga kaganapan nito. And as you can see, ito ang aking LoveBuzz profile. So ito nga pala yung mga experience ko last time. Ito nga pala ang advertisement dahil may loyalty program silang parating. By the way, para sa mga basic at mga first time nagagamit, punta kayo sa complete profile para ma-verify at ma-enjoy ang mga features nito. Next, after nyo mag-enjoy, titignan na natin ang mga ruta. By the way, itong mga ruta na available. Ang Batasan to Valenzuela Gateway Complex at ang PTEX to BGC. Punta muna tayo sa bahagi ng PTEX to BGC. Ito ang mga madadaanan nito. Sa PTEX, Taganang City of Dreams, Makapagal Walter Mart, SM, Double Dragon, CCP, Hospital ng Maynila, Pedro Hill, US Embassy, City Hall, Loton, Quiapo, FEU, UST at BGC. Para naman sa mga biyahe na papuntang Batasan, ito ang ruta nito. TSWT Batasan, Aquino High School, Ever, Villa Beatriz, Luzon Pure Gold, Baliwag, Miranila, Land, Visayas Lalipo, SM Cherry, Circle, Metro North, Road 20, St. James at Gen 7 Overpass at pabalik ng BTC. By the way, tapos na tayo sa ating introduction ng mga route. Ang fare ay makikita din ito. Para sa mga sasakay ng LoveBuzz, itong kailangan pinutin. Punta sa QR code para makapag-scan at importante ito para kayo ay makakredit at makasakay kayo. And after nyo pag-tap, ay antayin nyo na mag-process ang driver na kapag okay na, ay tapos na ang loading at don't forget na dapat i-tap, tap in, and tap out. Or ibig sabihin, kapag sasakay ay magta-tap at pagbaba kailangan din mag-tap. By the way, ito nga pala ang mga features dito. Kapag sa bookings, meron tayong makikita dito. Bookings, kapag magsasend ng points sa LoveBuzz, pwede nyo rin yan. At lalo na kapag magta-tap kayo, mag-top up ng mga points, pindot lang kayo dito. For example, ito, pindot ako ng 1 point. Meron payment ng Maya at Gcash dito. And after nyan, meron din itong available passes na pwede nyo ma-acquire. Pero sa ngayon, wala pa tayong passes. Kaya, hanggang dyan lang muna. And, nakita at naturuan ko na kayo kung paano gumamit ng LoveBuzz. By the way, may calendar din tayo. So, now, balik na tayo sa ating nandito na tayo sa NLEX connector. And so far, ay mabilis na ang ating takbo. As you can see, ay dire-diretso lamang ang ating takbo at hindi talaga tayo nababagalan. Dito pa lang sa Karawatan ay nakita na natin na sobrang bilis na rin takbo. Kasi ginawa naman natin kasi ito ng umaga. And so far, sa paglagpas natin ng Karawatan ay nakita natin ang mga villages ng South Caloocan. Dahil tanong sa NLEX connector ito. Habang binababay ang NLEX connector road ay mapapansin niyo na maraming buildings, mga structure at higit sa lahat ang mga nakatayo dito. By 6:52 AM ay narating na natin ang bahagi ng dagat-dagatan dito sa Caloocan na kung saan meron din itong access road. Kung mapapansin nyo ay sobrang dami din talaga na pinabago dito sa NLEX connector. At bukod pa riyan ay makikita nyo na sobrang luwag dahil ang mga gumagamit ng expressway na katulad nitong NLEX connector ay hindi pa gaano ka-traffic kapag ganito ka umaga unless na lang kung holiday or peak season. And pagkaliko natin kung mapapansin ay lumiliko na tayo dahil malapit na tayo sa Espanya. By the way, kung titignan natin ang ating oras, alamin rin natin kung ano nga ba naging performance nito.
6:56 na ng umaga at nalalapit na tayo sa area ng Toll Plaza dahil malapit na tayo sa Espanya. Mapapansin ninyo ay napakaganda rin talaga. By the way, nandito na tayo sa Espanya Toll Plaza at malapit na tayo bumaba. Babayad lang tayo ng toll and we will wait. Pagbaba natin dito sa Espanya ng NX Connector ay itong mapatatambal dito. Dito pala sa NX Connector pag ng Espanya, pwede kang silang dumiretso or pwede rin silang lumiko para makaiwas sa traffic. Dahil ang Espanya ay kilala sa mga traffic na lugar kapag rush hour. Dumaan tayo dito sa isang bahagi ito para makita natin kung ano nga ba ang kahalagaan na pwede pa rin silang gumamit ng other ways para makadaan lamang sa Espanya. Dumaan tayo dito sa St. James Placet at kumana na tayo. Pagkakanan natin ay tambad na ang napakabigat na traffic at hindi lang yan. Dito sa street na ito ay pansin nyo na maraming mga nakatambak ng mga huling at mga sasakyan rin dito. Pati mga clamp zones ay tantad din dito sa lugar na ito. Try lang na lumihis, kaliwa at kanan at talagang hindi natin madidili na ganun talaga ang traffic dito sa Manila kapag umaga. Nakita natin yung love bus na pabalik galing Philippines. Now, nandito tayo sa Espanya. Mapapansin niyo na medyo talaga may traffic dahil sa stoplight na. Pero, after na ng go signal, titignan natin kung may bababa ng UST or University of Santo Tomas. Pagka green light, titignan natin. Makalipas din ng almost 30 minutes ay nandito na tayo sa Moraita. Pero pag daan natin sa UST kanina ay wala namang boba. Pero may mga nagtatap in na dahil dito sila bababa sa susunod na destination. Ang FEU Manila o dito pwede silang bababa sa may Moraita. Pagkatapos bumaba at magpasakay dito, ay balik na tayo sa ating Quiapo. Susunod na tayo sa ating stop ay ang Quiapo. Buti na lang at that time ay sobrang dawag na ngayon. Kaya hindi rin tayo ganong maka-experience sa lugar. Kaya lang dito sa experience na ito, ay talagang magkakaroon ka ng lalo na kung hindi ka sa Philippines. So, nasusubukan natin ang kanilang sopa.
Yup, nagkaroon ng hub dito sa bakit pabalik ng bisita. At syempre, hindi naman naging problema ito. Nandito tayo sa bahagi ng Quiapo. Dito pala sa area dito ay talagang marami ng tao dito. Kaya, experience na yan. By the way, nandito tayo sa Quiapo at may bababa. By the way, siya pala sa kasama natin si Charles. Balik na tayo sa ating biyahe, and as you can see, nakatapos na tayo sa ating loading. Ang loading dito sa Quiapo. At nadiretso tayo sa ating susunod stop, ang Loton. Sa Loton ay dito na papuntang Leo, pati na rin ang sakay papuntang Mendes, Tay, meron din dito sa kaya na papuntang Indak at Isubu. Especially na rin ang Alaba. Bakit tayo ngayon sa tulay on at titignan natin kung magwi-withstand ito na kayong umangat itong class nito. At ngayon ay dadaos-dos na tayo pababa. Ngayon titignan natin kung may bababa sa Loton. And unfortunately, walang bumaba. So, pero pwede nyo nang lakaran kung gusto nyo. Susunod na tayo sa ating bayan or sa ating next stop, ang Manila City Hall. Pero ito ay dadaan sa kabilang way, papuntang National Museum. Kung mapapansin ninyo, ay tanaw ang National Museum dito. And dahil umaga ngayon, at walang ganong tao, nasulit ko rin ito na makita ito na ito ay dadaan din pala sa Manila Ocean Park. Pero bago ito dumaan sa Manila Ocean Park, ay lumiko muna tayo at titignan kung may bababa dito sa bahagi ng Intramuros. Dahil wala naman bababa sa bahagi ng Intramuros, ay bumalik na tayo. And pagkatapos tayong makabalik dito, ay dediretso na sa Manila Ocean Park at babaybay na natin ang Rojas Boulevard. Pagliko natin sa Rojas Boulevard ay titingnan naman natin kung may bababa dito sa US Embassy. Ang babaan nito ay dito lamang sa beach. By the way, pwede kayong bumaba rin sa Manila Ocean Park, pero ang same nito ng bayad ang papuntang US Embassy. Habang pinabaybay natin ang Rojas Boulevard ay nakaka-refill na talaga tayo ng bed. Pero hindi naman naging kalala. At tuloy-tuloy din tayo. Pero since walang bumaba sa hospital ng Manila na kahagi ng footbridge, ay dediretso tayo sa ating next stop, ang Pedro Hill.
Habang nagbaybay tayo, ay meron tayong nakitang interest. Ang kanilang mga boats and syempre ang hukbuan ng Pilipinas. And also the Manila Bay. Isa rin sa mga nagbabalik na sa akin na talagang masarap magtaka dito sa Roxas Boulevard. Kaya lang, sa haba-haba nito, pwede ka mapagod. Pero buti nila, may mga pagkain dito na serve. And dahil walang bumaba sa Pedro Hill, ay diretso tayo sa ating next stop, ang CCP Complex. Dito lamang yan sa bahagi nito. Titignan natin ngayon kung may bababa sa CCP. By the way, dadaan ito sa station ng pinakakilala radio station sa Pilipinas, ang DZRH. Ito yung kanilang MPC dito sa kabilang lane. So, mapapansin nyo ay marami mga jogging, bahagi ng CCP Complex. Jogging. At syempre, hindi mawala ang Star City. Dahil dito matatagpuan ang kanilang patok na pasyalan. Lumiko na tayo sa gate. Nung pagkaliko ay kala namin may bababa. Pero yung pala i-atras lang dahil hindi kasya ang ating bus. Dahil sa mga nakakabit na mga bagay. Ito. By the way, dito pala makikita ang Ali Theater at FMC Media Hall. So since wala naman bumaba sa CCTV Complex, ay babalik na tayo sa Roxas Boulevard. Dahil susunod na natin ng babaybayin ang bahagi ng Makapagal. Pero sa Makapagal ay pwedeng bumaba sa bahagi ng Buendia. Dito lamang pwedeng bumaba ang mga pupunta na mga sa Luzon at Bicol. Dahil meron tayong narinig na may bababa. Hindi kaya dito na lang sila bababa. At babalik na tayo sa ating next na ating tatahakin ay pupuntahan naman tayo sa Makapagal Boulevard na dadaan papuntang SM MOA. Nandito na tayo sa bahagi ng World Trade Center at medyo matraffic lang ng ilang minuto. Pero nakausad din tayo diretso. By the way, dito pala sa bahagi ng Makapagal Boulevard ay pwede dito magpasakay ng mga papuntang Abitex at pwede rin dito tumaan ng mga sasakyan na papunta ng IAX at SLEX. Sa ngayon, mapapansin ninyo ay sobrang ganda ng kalsada dito after ng ilang linggo ng paghuhukay mula pa noong July. And as you can see, ay hindi na ito naging problema sa amin. Habang pinababay, ay mapapansin nyo na ito ay natatanaw at na-experience nyo habang pinatawid ang bahagi ito. By the way, bago pumasok sa SM MOA, ay titignan natin kung may bababa rin sa Double Plaza. By the way, ang Double Plaza at SM MOA ay hindi nagkakalulog dito. Pero, mamaya, tadanin ito papuntang SM MOA.
Kaya nag-stay lang tayo at panoorin natin kung ano ang mangyayari sa next momento. Dahil walang bumaba sa Double Dragon, ay naisip na namin na idediretso ng SM MOA. Pero kaysa pumumanan papunta sa SM MOA, ay may solusyon ng driver kung paano ito makabalik. Dahil kapag lumalabas sa SM MOA ay sobrang takbo. Kaya instead, gumamit ang ating driver ng kabilang way. Ito ang bahagi ng Double Dragon. Dito sa bahagi ng Double Dragon ay dito ng shortcut ang ating driver para makababa ang mga pasahero sa MOA. Kaya, diretso na natin ito at malalaman kung may bababa sa SM MOA. Dahil sigurado, meron at meron. So ngayon may mga nagtatap na dahil may mga bababa na dito. Pagkakanan, ay bumalik tayo sa MOA at naninaw na nakikita natin ang bahagi ng SM Mall of Asia Arena at SMX Convention Center. Ang globe na ito ay dito pwedeng magbaba at magpasakay ang ating mga love bus papuntang Pasco Glass. By the way, ang love bus ay meron na dito sa area nito. Para nga pala ito sa mga commuters natin na papuntang Paso de Blas at BGC. Ito ang alternative solution para sa mga gustong sumakay, especially kung ikaw ay magagaling ka pala sa Venezuela, sa bahagi ng Paso de Blas at mga kalapit na barangay. Sasakyan mo lang ang love bus at makikita mo rin sila dito araw-araw. May mga 5 units na dito pinabiyak dito sa area ito. Pagdating natin sa MOA ay pumunta tayo sa ating bus bay para magpababa ng mga pasahero dahil may bababa na. Keep in mind pala na ang ating EDSA carousel ay dito na rin makikita sa SM MOA, especially sa mga pa-northbound. And after magpa-labag ng mga pasahero ay titingnan natin kung may magpapasakay. Pero since wala naman ganong sumakay pa na that time, ay tumiretso na lang tayo at bumalik na sa Walter Mall. After natin tuman sa Walter Mall na the Bay, ay susunod na natin tatahak ang bahagi ng City of Dreams. Pagdaan natin pabalik dito sa Walter Mall Bay, ay mapapansin nyo na sobrang luwag na ng traffic at for now ay umabot pa lang tayo ng 1 oras. Worth it at time saving ito lalo na sa mga biyahe malalayo. Bukod pa rin yan ay libre pa kapag ikaw ay sumakay every 6 in the morning hanggang 9 in the morning sa umaga at 5 in the afternoon hanggang ng gabi kapag mabiyahe ka sa gabi. Sobrang worth it at time saving na at hindi lang yan, save pa ka pa sa pera ng hingit 76 pesos kapag ikaw ay namamasahe dito. Diba? Ang worth it. By the way, nandito tayo sa City of Dreams at natatanaw na natin. Dire-diretso naman tayo at titignan natin kung may bababa sa City of Dreams. Dahil wala din bumaba rito sa City of Dreams, ay
nag-decide na ng ating driver na idiretso na ito papuntang Mia Road at PITX. Pala, bibigyan ko na kayo ng reviews kung ano nga ba naging experience dito sa bus. First of all, sa performance nito ay i-rate natin 8 out of 10. First of all, nakikita natin na ito ay electric bus. Kahit paano ay nakakatipid din na sa environment at sa kalikasan. Kaya lang ang ating sinasabi natin kanina na medyo mainit lang talaga. Pero sa ating comfortability ay i-rate natin na 10 out of 10. Dahil kahit paano ang makakatuan nito ay may good ng mga charging cord. Kaya hindi ka na masasayang ng oras kapag malapit ka na or malulubatan ka pa ating sa biyahe. And third, sa ating mga seatbelt, sa iba pa mga gamit, at syempre sa ating mga gumagana ay 10 out of 10 na nang bibigay ko rito. Dahil sa mga nakikita ko ay talagang fully functional working, malamig, at syempre nakakatipid ko pa sa pamasahe. Kaya overall, 9 of 5 out of 10 ang aking i-rate dito. Kaya sobrang thankful na nagkaroon tayo ng Love Bus sa Pilipinas. At hindi lang yon, babalik pa ito kaya sobrang worth it at samantala rin natin ito para ma-experience na ng mga Pilipino. Ano nga bang kalagaan sa ating Love Bus dito sa Luzon? And after 1 hour at higit, narating na natin ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Itatabi lang pala natin ng driver para ba mga pasahero. Kung gusto nyo sumakay ng bus papublic ng Valenzuela Gateway Complex, ay makita nyo sila sa Gate 9 ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. And atras lang ng konti ang ating driver ay nandito tayo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. So, dito na ang ating last. Wala. Nagtapin na ako kanina at ngayon nagtatapos na. Ayan. Kaparating na natin ang Parañaque Integrated Terminal. May makapapira na. By the way, thank you pala sa ating driver. Kasama natin sa pag-drive sa ating Love Bus. Sa EV Bus number 10 po. Salamat din pala dahil nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makapag-ride din. I-ride din. Kapag na-experience mo, saan ba sasabi mo na lang na eto pala ang bagay na bagay. At syempre, naging worth it din sa akin ito. Lalo na sa mga commuters para mas mapadali ang biyahe. At para sa iba pang mga detalye at mga iba pang mga magaganap, ay follow nyo na ang ating mga social media accounts dahil may mga pasabog pa tayong parating in the coming weeks. Maraming salamat sa inyong panonood and this is Mr. A, where bus is life.